Hi, ako nga pala si JP, pero pwede niyo akong tawaging Manong Jepoy na lang. And this is my second day of my 90-day challenge. So, ano nga ba yung 90-day challenge? So, this is a challenge that me and my best friend / partner decided to do para mas maging healthy living and bumalik yung dating build ng katawan. Currently, I am 81 to 82 kilograms and my goal is around 70 kilogram para sakto sa BMI ng tangkad at edad ko. Ayun. So, ano ba dapat sabihin? So, anong meron sa 90-day challenge? So, sa akin, ang ginawa ko, I plan to do it by 1/3. So, 30 day, 30 day, and 30 day. So, first 30 days, I will jog sa Nara Park. So, it's a park near in our town. So, every morning or afternoon, whenever the time is okay for me, magja-jog ako for around 30 to 45 minutes, depende sa magko-consume. And after the 30th day, sa 31st to 60th day, babalik na tayo ng gym. So, nakapag-gym na ako dati, pero because of some circumstances and busy schedule and kawalan ng determinasyon, natigil tayo. Kaya bumalik yung laman ng tiyan. Pero, babalik tayo. And for the first 30 days nun, which is the 31st to 60th day, nagawin natin yung phase 1 from the book of Cholim, if you're familiar with it. Basta yung phase 1 nun. And on the 61st to 90th day will be the second phase. Kasi na-stop ako sa second phase. Tapos, feeling ko it's been a long time since I did that. So, balik tayo ng phase 1, 30 days. And phase 2, 30 days ulit. And we'll see the results after 90 days. So, bakit nga ba day 2 na ako nag-video? Kahapon dapat ang day 1. Pero no, hindi kahapon yung day 1. I mean, hindi kahapon yung dapat na day 1. Ang dapat na day 1 is on May 31st. That was the time I measured all my statistics. Tsaka kilo. So, here's what happened. So, since someone challenged me into a 90-day challenge to regain the alindog, para magpapayat, magpaayos ng katawan, this will be the start ng date ngayon, May 30, 2024. So, dito tayo magsisimula. Ko na kanina yung waistline ko, it's around 41 inches. Pero yung waistline ko supposedly nasa 36 lang, pero yung chan ko nasa 41. So, dun tayo magsisimula, and let's get through the 90-day challenge now. And yeah, so bakit ako natigil? Una, tinamad. Pero most importantly, kawalan ng commitment. I committed, pero kulang ata yung commitment ko. Pero now, that changes. Because of this video, this will be my accountability partner. Ikaw magiging accountability partner ko na dapat everyday magawa ko yung goal ko. Everyday magawa ko 90-day challenge, and everyday makapag-video ako, makapag-upload. Ayun. So that's what I need. Commitment and accountability.
para madire-diretso natin itong process na to. Ayan. So, anong gagawin natin today? Second day, jogging. So, kahapon, ito yung naging stats ko. So now, we'll be second day and compare natin later, may time pa, kung ano yung difference. But, before tayo mag-jogging, always make sure na protektado yung ating balat. Kahit na yung mukha na lang natin. So, every time mag-jogging ako, I always wear sunscreen. Pero, ito ginagamit ko. Sunstick. Para mabilis lang ilagay. As you can see, pawisin talaga ako. Pero okay lang yun. Kasi nakakover pa rin naman itong sunstick yung mukha ko. Ayan. Tapos tayo mag-sunscreen. Second tip, dapat hindi ka gutom. So either maggatas ka, magkape, or basta may laman yung sabi mo kahit paano. As for me, ano oras namin kasi, kakain muna ako. See? Ay, nga pala. During this 90-day challenge, hindi lang yung physical activities yung kailangan nating bantayan, or kailangan kong bantayan. Kasi kung nagpapapayat ka, or in my case, that's my goal, magpapayat, dapat binabantayan din natin yung ating calorie intake. And for me, since nagpapapayat nga ako, magka-calorie deficit tayo. So, nag-calculate na ako kung ilang calories yung kailangan kong i-intake. At for my age and my weight and my current height, nasa 2,100 calories yung kailangan ko para ma-maintain yung current weight ko. Since nagpapapayat tayo, bawasan natin yun. So, I'm currently targeting around 1.8 or 1.7 to 1.8 calories lang per day. So, try natin yung abutin during this 90-day challenge. Mag-a-adjust din tayo every 30th, 60th, and 9th. So, 90th, hindi na, syempre. Last day na yun eh. Pero syempre, this 90-day challenge is just the start of a healthy lifestyle. So, pagdating ng 90th day, magkakalculate pa rin tayo ulit pag may changes sa weight natin. Ayun. Reminder lang na this challenge is just a start. Hindi porket tapos na yung challenge, titigil ka na sa lifestyle na gusto mo or dun sa ginagawa mong habits during those 90-day challenge. Tutuloy-tuloy mo yun. Diba? Diba? Kailangan mo ituloy yun. Kung gusto mo talagang ma-achieve yung healthy physique na yun na, gusto mong ma-achieve. Balik-balik. So yun, see you sa Nara Park later after kain. So dito tayo sa CM para kumain. And here's what I ordered. Na-search ko na kanina kung ilang calories to. So the chicken would be around 310 calories. Yung rice is around 205. Tapos ginawa nag-drinks. Usually soft drinks talaga best pang partner dito. Pero kasama sa 90-day challenge natin yung pag-iwas sa soft drinks. So no soft drinks for this 90-day challenge. Kaya tayo. Warm up lakad tayo nandun sa dulo tapos jogging pabalik.
Second lap pa lang ako. Ay, patapos pa lang yung second lap. Pagod na ako. Pero may isang lap pa. Pumidilim na. So after nito, bili mo na ako ng tubig. Pero isang lap muna. Last lap. We're done. Madilim na. Walang ilaw dito banda sa atin. Nagparkingan ko ng motor. Maligo today. Di ako muna ng tubig. Di ako nagdala ng tubig. Kaya ngayon ako nakuha ako. So bago umuwi, bili muna tayo ng tubig. See you. Dito tayo sa 7-Eleven para bumili ng maiinom. Ito yung tuyo na nilakabi ko. Ekis. Pwede. Gatorade. Nagpipiliin ko ang Gatorade o Vitamin. So tapos na tayo sa day 2. Sarap. Pag-uwi ng bahay mamaya, i-compare na lang natin yung statistics ng day 1 tsaka day 2. Ayun. Bye. Hello, good evening. So, tapos na yung ating day 2. And ngayon, gusto ko lang i-review kung ano yung naging progress natin from yesterday, day 1, to ngayon, day 2. Wait lang. So kahapon, tumakbo tayo ng 2.71 kilometers. And today, tumakbo tayo ng 2.95 kilometers. So mas mataas ng around 240 meters. 240 meters lang naman. So ayun. And ang pacing natin, tumaas din. Pacing is, ang average pacing is yung time na kinailangan mo upang makarating from point A to point B. So, sa day 1, average pacing natin is 10 minutes and 48 seconds per kilometer. And today, it's 9 minutes and 59 seconds per kilometer. So, mas mababa siya. Mas mabilis tayo ngayon. Siguro kasi nung day 1, sa 3 laps na yon, 4 na beses na ako tumakbo ng tig half. Pero ngayon, sa day 2, 6 times ako tumakbo ng tig half. Basta may mga tig 2 minutes akong 6 na 2 minutes jog doon sa whole duration ng jog / walk. So ayun, mas mabilis tayo today and hopefully ma-maintain natin bukas. Kahit lang din, 9 to 10 minutes yun man yung goal ko, 9 to 10 minutes per kilometer. And dagdagan natin ng lap bukas kasi kahapon tsaka ngayon tig 2 laps lang. Hindi, wag muna, sige. After this week na lang tayo magdagdag ng another lap. So bukas until day 5 lang tayo, 3 laps lang. Tapos sa day 6 and so on, tig 4 laps na. Ayun lang. So that was day 1 and 2 of my 90-day challenge. See you ulit bukas.